Ako si Sara Duterte. Yan na. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Yes. Ay, siyempre. Yes. Thank you, BP Sara. Ay, suporta tayo dyan, Banateros. Alam nyo naman yan, Duterte tayo. Alam nyo, nakaka-excite itong mga mangyayari. Ano kayo ang gagawin ng mga tarantadong kalaban o yung mga kupal na umaatake dito kay BP Sara? Kasi hindi pa nga nag-a-announce si BP Sara, mga pare, ng alam mo na, yung pagka-presidente, hindi pa siya nagsasabi. Sabi niya, ayoko. Hindi pa ako ready dyan. So, hindi pa siya nag-a-announce doon. Pucha, todo na yung atake sa kanya. Kung ano-ano, impeachment, ano ba yan? Yung Mary Grace Piatos, yung confidential funds, kung ano-ano, basta lahat na lang, lahat. Pati yung kabit daw siya, tanginan, parang gago. Diba? Yun. So, wala pa siyang sinasabi na tatakbo siya bilang presidente. Todo na yung atake. Excuse me. Maangat yung ano ko Sinda. Ano pa kaya ngayon, abangan natin yung mangyayari na nagsabi na siya ng tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028. Diba? Anong masasabi ng ilang mga kalaban niya? At meron na kagad, siyempre. Meron na kagad mga pare na umatake. Talagang pagkatapos nyun, yari na tayo. Tatayo kagad. O, sino yan? Sino yung mga yan, paring RJ? Sino ba yung mga yan? Ha? Sino natin? Tingnan nga natin kung sino yan. Ito yan, mga pare. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina, ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Pero ano nyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi nyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yon, bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% na kaming nagkaisa sa common candidates namin. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Kaya nga, tigas ng kakakatangging niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back
to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang Vice President ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagtatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education, at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ng pagkatatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi ito ang tamang panahon para i-anunsyo Ayan yung na. mga planong pampolitika sa 2028. Sino nagsabi niyan? Yan ang reaksyon ng lawmakers na sinaga. Ayun na, yung mga gago. Putang ina, bakit mga pare? Kasi itong mga to, mga komunista to, yung mga makakaliwa to eh. So, si BP Sara, galit yan sa mga NPA, sa mga makakaliwa. Yari kayo ngayon. Puta, kaya magsasalita at magsasalita talagang mga to kasi na sila. Yayariin na kayo kasi walang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Sure win yan. Kahit idayain nyo pa ng idayain yan. Pero meron tayong nabalitaan mga pare na parang tatargetin yata si BP Sara na medyo alanganin. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon. Pero sana hindi hayaan ng Panginoon na mangyayari to. Pero putya, etong dalawan to talagang yan ang unang-unang magsasalita niyan. Kasi puta, maubos na yung mga yon. Hindi naman maubos na mamatay, na maubos o mawala na yung mga recruitment na ginagawa nitong mga to. Kasi kawawa yung mga bata eh. Hindi lang yung mga bata ang kawawa, pati yung mga magulang. Biruin mo, pinag-aaral ng magulang yung mga yan para magkaroon na magandang kinabukasan. Tapos i-recruit nyo, dadalhin nyo sa bundok, gagawin yung corn beef. Utang ina, kung ano-anong gagawin nyo, gagahasain nyo, mga demonyo kayo, paghahawakin nyo ng baril, kung ano-ano pa, dudoktrinahan nyo ng mali. Mga gago eh. Diba? Papalabasin nilang masama ang gobyerno, ganito ganyan, wala tulong ang gobyerno. Syempre, mga kabataan, presyang utak sa mga bagay-bagay. Akala nila, tama yung pinapakinggan nila dahil mga magagaling din tong mga to. Kaya nga nag-aaral din yung mga yan sa UP eh. Yung iba dyan, profesor. Yung iba dyan, eto, yung mga to. Diba? Recruitment. Puta, kala mo, lilinis sa mga hayop na to. Mga demonyo talaga yan, mga pare, kung alam nyo lang. Mga kwento nga puta, pag naririnig ko yung kwento, parang nadidismaya ako na hindi ko malaman, parang gusto kong pagkukutungan tong mga to eh. Kasi puta, pero mo, pinag-aral ka ng law, pinag-aral ka sa UP, tapos ang gagawin sa'yo, yung anak mo, pinag-aral mo na maayos sa magandang eskwelahan, ginastusan mo, binibigyan mo ng pera, malalaman mo na lang nawawala, nasa bundok. Merong kwento nga niyan, kinuwento ko sa inyo yan. Tapos nawala na yung anak. 'Di ba? Hinahanap nila, wala na sa nasa bundok na pala. Ngayon, siguro may nagamit ng cellphone. Chinat yung tatay. Papuntahan mo ako sa gantong lugar, huwag kayong aalis hanggat hindi ako dumarating. Siyempre, ang mga magulang, desperado na yan. Doon, kahit walang confirmation na talagang anak nila yon. Pumunta doon. Tapos dumating yung anak nila, China, ang dumi. Ang dumi, ang baho, parang hindi nila, ang payat. Tapos laging tulala. Tapos may instance pa, hindi nila tinanong kung ano yung nangyari. Siyempre, baka magpa-flashback. May instance na umiiyak. May instance daw na gusto magpakamatay. Bakit? Tangina kasi, kung ano-ano, minulestya, malamang yun. Diba? Mga demonyo yung mga yan. At ngayon daw, buti, sa awa ng Diyos, meron ng pamilya yung babae. So, okay na. Pero yung experience na yun, putang ina, grabe. Paano kung hindi ka makatakas doon? Ba't pindot ko yun? Paano kung hindi ka makatakas doon, walang ibang paraan? Puta, doon ka na. Gagawin ka ng laruan ng mga demonyo na yan.
Diba? Kaya tignan nyo, nag-react agad. Gabriela Women's Party List Kasi alam naman natin ang mga Duterte, galit yan sa NPA sa mga makakaliwa. Kaya nga nagkaroon ng NTF-ELCAC para puntahan yung mga yan at pasukuin. Bumalik sa gobyerno, bumalik bilang Pilipino. 'Di ba? Marami yan, maraming mga napasuko o napabalik nung panahon ni Pangulong Duterte. Ayaw naman nila ng patayan ni Pangulong Duterte noon Kaya kinakausap nila. So kinakausap nila, ayan, pinapaliwanag nila na hindi ganito, na hindi ganyan. At least maraming napagbago. Ngayon, tayo na yung panahon ni Bongbong Marcos, ewan ko ano na. Kaya natataranta na tong mga to. Kaya naggigigil na sila, kinangangatog na yung mga yan kasi pag upo ni BP Sara, yari talaga kayo. Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Kasi Matapos Ilago, na yung kukilang i-anunsyo inan ni Vice President Sara Duterte ngayong Ayan, umaga yung kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Kaya para sa dalawang makabayan lawmakers, may tuturing itong diversion at distraction. Para sa kanila, ang dapat harapin ni Vice President Anong diversion? Paano magiging diversion yan? Hindi, ang diversion, iba yung ginagawa ni Bernardo. Yung ginagawa dyan sa Blue Ribbon. Putang ina, imbis na sila ang pumunta na doon sa pinakapinuno ng mga demonyong yan, ang tinuturo yung mga senador. Si Jenggoy, si Senator Chi, si Villanueva, sino pa ba? Si Bong Revilla, di ba? Putain ng mga to. Ayun ang diversion. Pag mumukain yung malaking isda, yung mga senador, gago ang puta. Wala namang hawak yan sa mga distrito. ay yung mga matitinding aligasyon ng korupsyon laban sa Vice Presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential Ay, funds nako. nito Puro at iba confidential. pang aligasyon ng impeachable Ayan, si offense. Kupal. Ang makabayan lawmakers ang endorser ng unang impeachment complaint lang sa Vice Lumabas na yung Presidente. Kaya demonyo na yan. naniniwala rin yung dalawang kongresista na dapat maumpisahan na yung impeachment proceedings laban sa Vice President. Ngayon, isa sa mga abangan natin dito sa Kamara, mamaya sa plenary session ay kung maire-refer na nga ng plenaryo ng Kamara yung tatlong impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee para maituring na initiated na yung impeachment proceedings laban sa Vice President. Ngayon, parang araw na gago. ito yung ika-4 na session day o ika-4 Hindi ko alam kung paano mangyayari dito mga pare. O pag na-impeach ba pag si BP Sara ba nag-resign bilang Vice President ng Pilipinas. Tutuloy pa kaya yung impeachment na yan? I don't know kung sino nakakaalam dito, medyo pwede pa kay comment nyo diyan kasi wala akong idea kung pag si BP Sara ba resign bilang Vice President pwede pa ba yun ituloy pa rin yung impeachment? Kasi wala na siya bilang kaya nga ipapa-impeach kasi wala na yung yung tiwala sa ng bayan ng mga Pilipino bilang nakaupo ka diyan. Pero hindi ko maintindihan sa mga tarantado. na calendar day kung sakali mula nang ma-refer yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa Office of the Speaker. At batay sa House Rules, merong 10 session days o 10 calendar days ang Office of the Speaker o ang tanggapan ni House Speaker Faustino Boyidi III para mailagay sa order of business ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Rosalie Co. Okay na yan. So, yan ang yung dalawang tanga na yon ang nagkumukontra kagad dyan sa sinabi ni BP Sara na tatakbo nga siya bilang presidente. O sino pa yung kumukontra? Actually, hindi siya kumontra. Nagsabi siya ng good luck. Tignan nyo. Pero pansinin nyo, parang nangangatog na dito si Auntie Claire. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan. At hinihingi na patawaran itong sa Vice President. One more time mga pare. Good luck daw, sabi ni Bongbong Marcos. Pinadaan kay Claire. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan. At hinihingi na patawaran itong sa Vice President. Parang si Auntie Claire, wala sa wisyo, no? Wala siya sa wisyo ngayon. Kasi putang ina, ikaw din ang umaatake dyan kay BP Sara noon
'Di ba? Lagi niyang dinadarag yan eh. Ang layo ng hindi naman siya yung inaatake, hindi naman siya yung pinasabihan. Putang ina, siya yung sagot ng sagot para kay Marcos. O ina, baka kinakabahan ka na rin, te. Putya, matalino yung babae. Alam nyo ba, isa sa sinabi ni ganyan naman ng mga Duterte. Putya, may sari-sarili silang mga diskarte. Pero sinabi ni Hindi ko alam kung pwede ko to ilabas. Nabanggit ni Mayor Baste na iba talaga yung kapatid ko na yan. Ano talaga yan? Matapang talaga yan. Hindi ako. Malayong diskarte namin. Pero yan talaga. Yung kapatid ko na yan, matapang talaga yan. Hindi nyo kakayanin yan. Sabi niya, hindi kakayanin yan ng mga demonyong. So, sa description pa lang ng kapatid niya, medyo, alam mo na. Kaya, alam ko, darating at sa mga susunod na araw, mga pare, pupunteriyahin na to. Aatakihin to ng aatakihin. Hindi na kung paano pag-aatake niyan. Pero, masa kayo na susuportahan natin yan si VP Sara hanggang dulo. Puta, natin? Babanatan natin ang babanatan yung umaatake dito. Hanggang yarian na to. Talagang dikdikan na to kasi nagsabi na siya eh. So, double time na yan yung mga, lalo na yung mga trolls. Double time na yan sa atin. Ako.